Good afternoon, everybody. This is Charbert Pergaza, and welcome to Charbert Talks. In today's conversation, I just want to talk to you about the program here in Taiwan because I think aware na po ang lahat na ang TFATP is about to open na po. Aware na po kayo na on February 2nd, magbubukas na po ang pinakahihintay na program here in Taiwan. Kasi I think and I have to believe na yung TFATP po kasi pinakamaraming members po I believe here in Taiwan. Malaki po siya na grupo at saka maganda din po talaga siya na organization here in Taiwan. Kaya napakarami po talaga ang gustong makapasok dito. Okay? So alam nyo na po na magbubukas na siya ngayong February 2nd of 2026. So I hope na ready na po ang lahat ng mga dokumento na isasubmit po ninyo sa portal. Now, ang tip ko sa inyo, para talaga magkaroon kayo ng malaking chance na makakuha ng school or slot ngayong year is dapat maisubmit nyo na po ang inyong application sa first week pa lang po. For example, nagbukas sila ng February 2nd. Dapat po sa araw na yan or sa mga susunod na araw, agad-agad po ninyong ma-submit ang inyong document. Kasi alam naman po nating lahat na ang competition po ngayon is mabigat na. Dahil napakarami na pong mga teachers all over the world ang gustong mapabilang at makapasok sa program na ito. Kaya kung ikaw po ay nangangarap talaga na mapabilang sa TFATP or maging member nito sa school year na ito, dapat you have to submit your application first week pa lang po mula nung binuksan po nila ang portal. Kasi matagal na po ito 'di ba? So dapat before ang araw na ito or before ang year na ito, dapat December pa lang nagsimula na kayong mag-compile ng mga documents para sana sa araw na ito or sa February 2nd, ready na po ang lahat. Okay? Kasi yung ibang teachers kasi hindi nila inihahanda, especially po ang ating video demonstration na may malaking impact din po iyan sa ating application. Kasi tinitingnan nila dyan kung paano po kayo magsalita, paano kayo mag-discuss, paano nyo dalhin yung klase ninyo. Kaya sana yung video demonstration ninyo, ginawa niyo po siya ng matagal na panahon. Pinag-isipan, pinagtulungan, humingi ka ng tulong sa mga magaling mag-edit para maganda yung kalalabasan ng iyong demonstration, parang ganun, 'di ba? Kasi ito yung magiging first impression natin sa program. Okay? So dapat pinaghandaan. Tapos ang inyong SOP. Okay, sana binuo nyo rin po ito ng tama. Hindi nyo lang po ito bastang kinopya sa kung sino-sino. Kasi uso ito Humihingi tayo ng kopya ng SOP ng iba. Tapos kinukuhaan natin ng, parang dinadagdagan lang natin doon ng mga idea na onte. Tapos parang copy-paste lang ang nangyari. Hindi talaga tayo bumuo ng sarili nating SOP. Alam niyo po, recently, nakita ko yung SOP ko na binuo ko ng 2021 na napaluha ako mga my dear. Kasi ganito pala yung SOP na sinubmit ko sa program, ganito ko pala nilaban yung TFATP before. So hopefully, ganun din po ninyo ginawa ang inyong mga SOP. Kasi nga, paulit-ulit kong sinasabi na napakarami na po ang nangangarap na makapasok sa program na ito. And given na meron silang na-encounter na problem before, I don't know kung na-solve na ba yun siya. Kasi I think na narinig nyo rin yun na marami ang nakapasok pero hindi po lahat nabigyan ng school placement agad-agad. So kung kailangan pa nila yung i-replenish this year, so most probably, hindi na ganun karami ang kailangan nilang mga teachers. So kung sino yung naunang mag-submit, yun talaga ang mabibigyan ng email for the schedule sa kanilang mga interview. Kasi tayo yung magsa-schedule niyan kung hindi nagbago yung system. Makakatanggap tayo niyan, tas schedule natin yung ating interview, then right after that, magdedesisyon sila if ni-qualify ka or hindi. So, ganun siya. But overall, nasa preparation po natin, nakabase yung atin pong tadhana para makapasok here in Taiwan. Pero galingan nyo po mga my dear, kasi grabe po ang hirap na pong pasukin para sa akin po. Kasi napakarami na po. Imagine mo, nung panahon namin, umabot na I think, kung hindi ako nagkakamali umabot na kami ng 14,000 mahigit nung time ko.
Tapos umangat ng umangat yung number of applicants every year. So I don't know kung ilan pong applicants ang papasok ngayon sa program. So dapat po handang-handa po talaga kayo na makakuha po ng isang opportunity. Kasi as I said to you, every year po kasi na-occupy na po yung mga schools here in Taiwan. And alam naman po natin ang ratio sa public school under the program TFETP, usually talaga one school, one foreign teacher lang po yan. So hindi ko po ini-expect na mangangailangan sila ng napakaraming foreign teachers ngayon. Especially na napakarami pong mga bansa ang gusto rin pong pumasok sa program. Hindi lang po ito para sa mga Filipino. Kaya kung nangangarap ka, galingan mo, lahat ng mga isasubmit mo, lahat ng mga hinihingi nila sa'yo, dapat pinaghirapan mo. Okay? Pero wag po kayong matakot, wag po kayong pangunahan ng takot. Ang lagi ko pong sinasabi sa lahat ng mga nagtatanong sa akin, Sir, ipagpapatuloy ko pa ba ang laban na ito given na ang hirap na pong pasukin ng program ngayon? Ang always ko pong sagot, yes, kasi may Panginoon. Siya po ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Kahit sabihin pa ng buong mundo na hindi ka nag-qualify, hindi ka ganong kagaling, pero ang Panginoon, binigay niya sa iyo ang blessing na yan, makukuha at makukuha mo pa rin yan. Kaya huwag kang matakot na sumubok. I-try mo, okay? Pero hindi lang naman TFETP ang nag-hire dito sa Taiwan. Marami pong mga programs na pwede nyo ring pasukin at applyan. Kung talagang desidido kayo na magturo dito sa Taiwan. Kasi ang dami pong paraan para makapasok dito, hindi lang po TFETP. Pero of course, maganda kasi yung program na TFETP, kaya yan po ang i-recommend ko sa inyo. Kasi yan din po yung program ko dito. Okay? So kung desidido kayo, i-review nyo yung mga documents nyo ngayon, tingnan nyo, i-ready nyo sa laptop ninyo lahat-lahat. Kasi alam nyo naman ang requirements. You go to the page or the website ng TFETP, andun po lahat nakalagay ang mga requirements na kailangan mong ihanda. So dapat ngayon pa lang ready na yan. Nasa laptop mo na yan, naka-ready na. Para pagbukas ng portal on the 2nd of February, ready ka na. And much better kung sa araw na yan, ma-submit mo talaga yung dokumento mo. Meron ding pahabol na tanong, sabi doon, Sir, kailangan po ba naka-apostle na talaga at saka naka-authenticate na po yung mga documents na isasubmit namin sa portal ng TFETP? Pwede po bang hindi? Actually, for the longest time, I believe tinatanggap nila kahit hindi pa ito naka-apostle at saka naka-authenticate. Pero sa aking personal idea or perspective, little po ang chance ninyong makuha. Kasi kapag naka-apostle na yung documents at saka naka-authenticate na sa TECO, that means to say, matibay po. Legit, authentic po yung document ninyo. So kung ako yung employer, ako yung taga-hire, dapat kukunin ko yung somebody na merong authentic na documents. So dapat po talaga kayo, kung gusto nyo talaga na makuha kayo, pina-apostle nyo na yan, pina-authenticate nyo na yan, bago nyo siya isubmit sa portal. Meron naman kayong ample time to prepare. I hope na ito po ay ginawa ninyo. Kasi kung ngayon lang kayo mag-iisip na ipa-apostle ko siya or ipa-authenticate, medyo mahirap na po. Kasi anong araw na ngayon, di ba? Pero pwede nyo pa siyang ihabol kasi magbubukas pa lang naman. So, pwede nyo pang isubmit yan sa 3rd week or 4th week ng February. Okay pa yan sa akin. Pero kung sa March na kayo mag-submit, medyo tagilid na para sa akin yan. Kasi ang dami po talagang naghahanda na pumasok sa TFETP this year. So, good luck everybody. I'm praying na makapasok po kayo. Hindi din po naman ako ang pinakamagaling dito at marami din naman ako nakikitang hindi magaling dito sa Taiwan. Pero biyaya po yan siya na ibinigay ng Malkapal sa amin, kaya po namin ito nakuha. And I'm sure makukuha mo rin yan. Magdasal ka parati sa Panginoon, iiyak mo yan, especially kung kailangan mo talaga ang work ngayon. Punong-puno ka ng bayarin sa Philippines, so pagdasal mo sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kayang-kaya mo yan, okay? Good luck, see you here, bye!